At para mas sumigla pa ang coconut industry sa probinsya, isa sa highlight ng Nyugyugan Festival ang Coconut Cooking Contest. Ang tema ngayong taon, ulam ni tatay, minatamis ni nanay, at inumin ni ate at kuya. Unang sumalang sa challenge ang mga tatay na kailangang makapagluto ng ulam, gamit ang kahit anong parte ng niyog na pwedeng kainin. May 1 oras lang sila para magluto. Sa siyam na kalahok, si Marlon Pilarca ng Lopez, Quezon ang nanalo. Ang kanyang winning dish, siomai ang inspiration. Presenting Cheesy Coco Pearl. Imbis na siomai wrapper, tumbong ng niyog o coconut pearl ang ginamit ni Marlon. Nakukuha ang tubo o tumbong sa mga magulang na niyog. Kapag tumubo na ang stem sa niyog, palatandaan ito na may tumbong sa loob. Sumali po ako para ipakita na yung lahat ng mga niyog na nagagamit sa niyog is walang nasasayang. So sa nakikita ko po kasi na especially doon sa tubo, yun, na ginawa natin yun po kasi yung nakita ko na nasasayang na pag kinukopras, tinatapon na lang, pwede naman pala itong pakinabangan. Simple lang ang paggawa ng cheesy coco pearl ni Marlon. Sa isang bowl, pagsamasamahin at haluin ang giniling na baboy, mushroom, bawang, malunggay, asin, paminta, sibuyas, carrots, at itlog. Hihiwain sa taas ang tumbong ng niyog at saka tatanggalin ang laman nito. Dito ilalagay ang ginawang mixture. So ngayon po, ang huli natin gagawin ay lalagyan po natin ng cheese. Pagkatapos, isasalang ito sa air fryer for 15 minutes. Sino mag-aakalang ang tumbong ng niyog na madalas itapon, pwedeng iluto at pasarapin para maging cheesy coco pearl. Sobrang sarap, malinamnam. Tsaka nalalasa ko po yung keso niya, tsaka yung karne niya, masarap na talaga. The best. Siyempre, hindi magpapatalo ang mga nanay. Pagdating sa minatamis, sila naman ang bida. Iba't ibang panghimagas ang iniluto ng mga nanay na kalahok. May nagluto ng buko leche flan, buko gel delight, buko turon, sweetened cocoa apple, minatamis na ginataang buko, fruity bukayo, buko with taro and coconut milk, at pakumbo. Pero sa huli, ang Coco Sweet Veggie ni Nanay Raquel mula sa Tayabas City ang nagwagi. Una po nating ilalagay ay ang butter. Ngayon po, ang isusunod natin ay ang carrots. Sunod na ilalagay ang alangan. Ito yung coconut meat na nakukuha sa bunga na alanganing buko, alanganing nyog. Bilang isang magsasaka, ay kalimitan po ay nare-reject na po sa amin ang alangan. Ngayon po, ginawan po namin ng paraan upang mapakinabangan ng tao ang alangan. Imbis pong ito ay mapatapon, Lalagyan din ito ng malunggay. kapag ka nahalo na po nating mabuti, idagdag po natin itong desiccated coconut. Madali lamang po itong lutuin dahil pinagsasama-sama lang po natin ang mga ingredients. Maaari pa rin po kayong magdagdag ng gulay kung ninanais ninyo. Ang kasunod naman po ay condensed milk. Kung mapapansin nyo po, wala po itong halong asukal. Itatabi muna ang nagawang mixture sa ibang kawali, gagawin ang filling o palaman. Una po ay ilagay ang gatas. Isunod po ang gata, buko na minatamis. Ito naman po ay asukal, kahit anong kulay po ay maaaring gamitin. Ito po ay custard. Hahaluin ito ng mabuti hanggang sa matunaw ang lahat ng sangkap at lumapot. Ililipat sa isang container ang nagawang filling. Ngayon po natapos na po natin. Ito pong pinakang-base natin ay ating pong bibilugin. Ipipress ang base para magkaroon ng espasyo na paglalagyan ng filling. Mga kapuso, tikman na ang winning dessert ni Nanay Raquel, Coco Sweet Veggie.
Masarap. Makakumpara mo para sa parang macaron na may manamis na lasang gata. Masarap. Kung meron si tatay at nanay, syempre may entry din si ate at kuya. Ang hamon naman sa kanila, makagawa ng inuming galing sa bunga ng niyog. Kanya-kanyang pakulo ang mga kalahok. May gumawa ng buko pipino juice, buko with malunggay, coconut apple shake, buko jelly juice, coco mojito, coco berry juice, dragon fruit coco juice, buko pineapple juice, at coconut with kamote juice. Pero ang nanaig at pumukaw sa panlasa ng mga hurado, ang cocoa milk tea ni Vic Mar mula sa bayan ng San Antonio. Para ka ring gumagawa ng karaniwang milk tea, pero buko juice ang magsisilbing tubig nito. Pakukuluan muna ang buko at saka isasama ang tsaa. Susukatin ng buko juice na may tsaa, isasalin sa shaker at lalagyan ng yelo. Sasamahan din ito ng condensed milk. Lalagyan po natin ng syrup natin na sugar. Ito po ay sinirop ko po ng 20 minutes. Tinunaw po yung sugar. Pagkatapos, isi-shake na ang mixture. Sa isang baso, maglalagay ng nata de coco at saka ililipat ang ginawang milk tea. Quick and easy, pwede nang inumin ang nutritious buko milk tea. Masarap po siya. Nalalasahan po yung buko at saka po nalalasahan din po yung milk tea. Talaga namang winner ang mga iniluto ni na Tatay Marlon, Nanay Raquel at Kuya Vic Mar. Sila ang nag-champion sa bawat kategoryang sinalihan nila. Pero sa isang pambihirang pagkakataon, maghaharap-harap silang tatlo sa Ultimate Coconut Cooking Challenge. At para higit na masubok ang pagkamalikhain nila, ang aming hamon sa kanila, gumawa ng putahe na gamit ang sapal ng niyog. Ang sapal ng niyog ay end product ng gata. Itinatapon na kasi ito pagkatapos pigain at makuha ang gata. Mahuhulaan kaya ninyo ang kanilang iniluto? Si Kuya Vic Mar gumawa ng cocoa balls, cocoa Shanghai at cocoa patties. Pinagsama-sama niya ang sapal ng niyog, sibuyas, asin, carrots, nilagang patatas, kamote, bawang, itlog. Pagkatapos, binilog at ipinrito ito para makagawa ng cocoa balls. Gamit pa rin ang mixture, dadagdagan ito ng keso at saka ibabalot sa Shanghai wrapper. Ginawa niya rin itong patty. Masarap yung lumpia. Ano siya, parang karne din yung lahok. Same din sa lumpiang Shanghai, gano'n ang lasa. Masarap, malinamnam. Samantala, ang dish naman na ginawa ni Nanay Raquel, tinawag niyang sapayan, na ang ibig sabihin, sapal sa kawayan. Embutido inspired ito na niluto sa kawayan. Sa paggawa ng sapayan, pagsasama-samahin ang mga sangkap gaya ng giniling na karne ng baboy, bawang, breadcrumbs, sapal ng niyog, carrots, kinchay leaves, sibuyas, cheese, malunggay leaves, bell pepper, asukal at itlog. Pagkatapos, ilalagay ito sa kawayan. Para hindi dumikit, papahiran muna ng butter ang kawayan. Tatalian ng kawayan at tatakpan ng foil ang kabilang dulo. 30 minutes ma'am pagka yung sa steamer. Ang sapal ng niyog pwede palang maging yummy embutido. Masarap po siya. Para talaga siyang totoong embutido. Tsaka hindi ko akalain na may niyog pala siya na sahog. Tsaka yung timpla sakto lang, di siya nakakasawa. Hindi naman magpapahuli si Tatay Marlon sa kanyang sapal ng niyog recipe. Cocoa pancake naman ang kanyang pambato. Isasangag muna ang sapal ng niyog. Pagkatapos, sasamahan ito ng gata, itlog, baking powder, vanilla, at asukal. Ihuhulma ang mixture sa kawali na hugis pancake.
Add honey on top. Pwede nang tikman ang cocoa pancake. Sarap. Hindi nalalasa yung ano nung coconut. Para lang siyang ordinary pancake na ginagawa natin, pero coconut siya.